Pinasisiyasat ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamaril sa Zamboanga City. Nanawagan naman ang isang party list group na ipasa na ang panukalang batas na layong protektahan ng mga kabataan sa gun violence na anilay dapat walang puwang sa mga paaralan. May report si John Consulta. Ang mga talamak na pamamaril sa paaralan na dati sa Amerika lang madalas nangyayari, naganap na rin dito sa Pilipinas at iba pang bansa. Gaya sa Tacloban noong June 22 at sa Zamboanga City ngayong araw. Mga karahasang hindi dapat nangyayari sa paaralan na ikalawang tahanan ng mga kabataan. Humantong na nga sa puntong nagsasagawa na ng drill sa mga paaralan para sa tinatawag na active shooting incidents. Sinasanay ang mga mag-aaral at tauhan ng paaralan sa pag-iwas na mabiktima ng pamamaril kung may gunman sa paaralan. Sa ganitong sitwasyon, ang payo ng mga otoridad, run o lumikas kung may ligtas na labasan. Hide o magtago, harangan ang mga pasukan at iwasang gumawa ng ingay. At kung kinakailangan lang o bilang last resort, fight o lumaban. Ang pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan kasunod ng trahedya sa Tacloban ang isa sa mga iniulat ni Pangulong Bongbong Marcos sa State of the Nation address noong Hulyo. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Pinasisiyasat ng Pangulo ang trahedya sa Zamboanga at nakiramay sa mga apektado. We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. Nababahala rin ang DepEd at nananawagan sa publiko na huwag magpalaganap ng mga unverified na impormasyon at sensitibong content sa nangyari. Bago ang mga nangyari sa Tacloban at Zamboanga, nabisto ng PNP Anti-Cybercrime Group noong Marso ang umunoy pang-recruit ng mga pininiwalaang dayuhan para maghasik ng karahasan. Sa tulong ng intel ng foreign authorities, natuntun ang isang online gaming community at nasagip ang 7 estudyanteng minor de edad. Dahil dito, nasa wata ang anilay plano ng mga estudyante na magkasa ng pag-atake sa kanilang paaralan sa Laguna. Sa pagdinig sa Senado, inusisa kung posibleng ang mga school shooting ay dahil sa impluwensya ng tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE na nagre-recruit sa chat group ng ilang online games. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Global na ang reach ng 764. Sa Kamara, nakahain sa committee level ang House Bill 10058 o Child Safety Against Gun Violence Act. Kabilang sa mga nais itong manutas ang pagtitiyak na hindi mapasakamay ng mga minor de edad ang mga armas at pagkontrol sa access nila sa firearms training. Nais din ng panukala na panagutin ang mga magulang, guardian at iba pang may lisensya para magkaroon ng baril, shooting range at gun clubs. May pananagutan din ang mga paaralan kung bigo silang masawata ang anumang banta ng karahasan. Itinatakda rin ang pagpapalakas ng school security at emergency preparedness. Gayon din sa mga hakbang kontra bullying at pagtatakda ng guidance counseling at intervention programs. Ang Akbayan Party List na nagsusulong ng panukala muling nananawagang ipasa na ito at punan ang mga pagkukulang sa umiiral na gun safety measures. Anila, walang kabataan ang dapat mamatay dahil lang sa pagpasok sa paaralan. John Consulta, GMA News.